po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay huwag kang mag-suicide. Ito ang tatlong dahilan. At mayroon tayong concept na sleep spirit. At mayroon tayong dito nasabi na soul sleep is the teaching that when believers die, their soul enter a state of unconsciousness existence only to be awakened at Christ's return for the resurrection. This view is often based on passages where death is described as sleep. The Bible teaches that while the body does not sleep in the grave, awaiting resurrection, the soul is immediately conscious. In God's presence, Scripture affirms to be absent from body of present with Lord. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, and believers who die are already with Christ, Philippians chapter 1 verse 23, thus death is not unconsciousness for the believers but a blessed entrance into God's presence while waiting the body is to be present with Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, and that believer who die are already with Christ, Philippians chapter 1 verse 23, thus death is not unconsciousness for the believer but a blessed entrance into God's presence while waiting the final resurrection. At may kita po natin ito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 15. Ang sabi po dito, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who are asleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For the believer that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Sa Tagalog po, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya, si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayo'y nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi nauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching natin na 3 reasons you should not commit suicide. At sa first teaching po natin, suicide does not end consciousness. So, yung pagpapakamatay mo pala, hindi pala siya yung katapusan sa lahat ng paghihirap mo. At yun naman sa ating second teaching, many people truly love and care for you. So, hindi mo rin kailangan mamatay dahil may mga taong totoong nagmamahal sa iyo at nagmamalasakit sa iyo. Hindi yung nafe-feel mo na wala nang nagmamahal sa iyo. So, lahat ng mga bagay na yun is naiisip mo lang dahil nga may problema or you should have depression. Sa third teaching naman natin, God has purpose and plan for your life. So, hindi mo rin pala kailangan magpakamatay dahil si God may plano siya sa buhay mo at kahit hindi mo man alam yung mga plano ni God sa iyo, isipin mo palagi na yung mga bagay na yun ginagawa ni God para sa iyo. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, wait patiently until you see God's deliverance. So, maghantay ka pala hanggang sa makita mo yung kabutihan ng Diyos sa puso mo or yung i-deliver niya tungkol sa buhay mo. Ngayon naman sa ating second application, remember your loved ones who care for you. So, hindi mo rin pala kailangan magpakamatay kasi isipin mo yung mga taong nagmamahal at may aruga sa'yo. Kasi, once na magpakamatay ka, syempre, magkakaroon din sila ng mas malalim na problema or mas malalim depression sa nararamdaman mo. Ngayon naman sa ating third application, stay alive even
when life doesn't make sense yet. So, hindi mo kailangan tapusin yung buhay mo. Kahit na nakikita mo na wala namang sense yung mga nangyayari sa mundo mo, sa life mo. At yun naman, dako na tayo sa ating discussion. What is it importance of knowing that soul does not escape? As para sa akin kasi, may mga tao na yung iba, iniiyakan nila yung mga patay. So, nasabi naman sa Bible na yung mga tao na yun is natutulog lang at hindi pa nila totally kasama si God. So, kapag dumating si God, sabay-sabay niyang bibigyan ng judgment lahat ng tao, even though nauna siyang namatay or buhay ka pa rin hanggang ngayon. Sa ating alternative question naman, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na yung mga bagay na hindi mo dapat gawin tungkol sa pagpapakamatay dahil isa yung napakabigat na kasalanan sa ating Diyos, even though yung iba hindi alam yung mga bagay na yun, kaya kinocommit nila yung mga bagay na yun. At syempre nagagawa nila yun dahil walang Diyos sa puso nila. So, how can you practically apply your devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon na mas lalong kumapit sa ating Panginoon. Lalong-lalo na kapag may problema tayong hinaharap na alam natin na sobrang laki. So, kailangan lang natin siya na harapin sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.